Welcome sa Tito Manny TV. Senator Amy Marcos, patuloy na namamangka sa dalawang ilog. Sa pakiwari ko po kasi, ang gustong mangyari ni Senator Amy, makuha niya ang boto ng mga DDS at makuha niya ang boto ng mga Marcos loyalist. Na hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng dalawa ang maskara. It's either you are pro-DDS or pro-BBM. Hindi po tanga at bobo ang mga Marcos loyalist para mapaniwala ni Senator Amy na siya ay nasa panig ni Bongbong Marcos. Nakikita po natin ang galawan ni Senator Amy na mas kumikiling siya sa mga Duterte kaysa sa kanyang kapatid. Hindi po tayo bulag para hindi makita yan. Ngayon, kung napanood nyo yung pelikula dati na mga Marcoses daw, yung Made in Malacanang saka yung Martyr or Murderer, ang balita po natin ay gagawin nilang miniseries ito at malamang na ipalabas sa TV. Ano ang intensyon? Malamang gamitin para sa pangangampanya ni Amy Marcos para makuha ulit niya ang boto ng mga loyalista. Pero kung napanood nyo yung mga pelikulang yan, meron ba kayong napansin? Hindi po kwento ng mga Marcoses yun. Kwento po yun ni Amy Marcos. Dahil si Amy Marcos lang ang bidang-bida sa dalawang pelikula. At hindi po yan nakaligtas sa mapanuring mata ng mga Marcos loyalist. At sa mga galawan ni Amy Marcos, pinapatunayan lang po niya na mas kampi siya sa mga Duterte kesa kay President Bongbong Marcos. Na hindi naman po papayagan ng mga Marcos loyalist na habang kamping-kampi ka sa mga Duterte at panay ang pagkontra mo kay President Bongbong Marcos, hahayaan na lang namin yon at iboboto ka pa rin namin at susuportahan ka pa rin namin. Diyan ka nagkakamali, Amy Marcos. So gusto ko pong ipanood sa inyo yung aking reaction video tungkol po dito sa gagawin nilang miniseries, yung Made in Malacanang, na para sa akin lang po. Ang intensyon niyan ay gamitin ni Amy Marcos para sa pangangampanya sa darating na eleksyon. Pero bago po yan, meron lang po akong gustong linawin. Ang channel po na ito at ako, si Tito Manny, ay isa pong pro-BBM. Ako po ay isang Marcos loyalist at hindi ko po yan itinago at itinatago. Never po akong nagkunwari na ako ay pro-DDS. Kasi lumabas po sa isang video ko nung inilabas ko yung senatorial lineup ni President Bongbong Marcos at ni ex-President Rodrigo Duterte. Akala nila, nililinlang ko lang sila na ako ay pro-DDS, yung pala sa katotohanan, ako ay pro-BBM. So I want to set the record straight. Pro-BBM po ako. Marcos loyalist po ako and I am proud of it. Tulad ng kayo, proud din kayong maging pro-Duterte. Kanya-kanya po tayo ng preference, kanya-kanya po tayo ng sinusuportahan. Kung kayo kay ex-President Duterte, so be it. Re-respetuhin ko po yan at ako pro-BBM, irespeto nyo rin po ako. Hindi ko po tinatanggap sa channel ko ang mga toxic na mga comments. At hindi porke ako ay pro-BBM at inilabas ko yung listahan ng senatorial stake ni President Bongbong Marcos, ay hindi ko na pwedeng ilabas yung senatorial lineup ni ex-president. Gusto ko lang maging fair. Nilabas ko yung lineup ni PBBM at wala akong nakikitang masama kung ilabas ko rin yung senatorial lineup ni dating Pangulo. Tapos kayo na ang bahalang mamili kung sino sa kanila, mag-rumble-rumble kayo, mamili kayo dito, kumuha kayo dyan, nasa inyo na po ang pagpili. Ang sa akin, inilabas ko lang. Kung nagkataon niya na naglabas na ang liberal or ang mga oposisyon ng kanilang lineup, ilalabas ko rin po sa channel na ito. Dahil wala po akong nakikitang masama kung ilalabas ko man ang panig ng magkabila. So yun po, gusto ko lang linawin. First and foremost, I am a Marcos loyalist and I am proud of it. Tulad ng kayo ay proud maging pro-Duterte. So, panoorin po natin yung aking reaction video tungkol sa plano nilang gawing miniseries ang Made in Malacanang at kayo na po ang humusga kung ano ba talaga ang galawan ni Senator Amy Marcos, ang super ate ni President Bongbong Marcos. Nabasa ko po ito sa Inquirer.net. Director Daryl Yap revealed that Made in Malacanang, a film about the Marcoses that was criticized for historical distortion,
is set to be made into a 16-episode series. So, malamang ipalabas ito sa TV at gagawing mini-series. 16 episode nga daw ang kanilang gagawin. Pero bakit parang bigla akong nagduda sa intensyon na gawing series itong Made in Malacanang? Uunahan ko na po kayo. Ito po ay pangsarili ko lang obserbasyon at magbibigay lang ako ng aking sariling opinion. So ibabahagi ko lang sa inyo kung ano yung para sa akin ang nakikita ko kung bakit ipapalabas sa TV at gagawing series itong Made in Malacanang. Malapit na po ang eleksyon. At sino po ba ang bida sa Made in Malacanang? Yes, sinasabi ko pong bida sa Made in Malacanang. Kasi nung ipinalabas ito sa mga sinihan, ipinagmamalaki nila na ito daw ay istorya ng mga Marcoses. Pero matapos ko siyang panoorin, ang tingin ko, hindi siya istorya ng mga Marcoses. Siya ay istorya ni Amy Marcos. Hindi nga ba't nung bandang huli ng pelikula, sinabi ni Apo Lakay na si Amy ang totoong Made in Malacanang o ang katulong o kasambahay sa Malacanang. Nung una, akala natin yung Made in Malacanang ay yung tatlong katulong. Sila Elizabeth Oropesa, Carla Estrada, at si Beverly Salviejo. Kaya lang, bakit hindi Maids in Malacanang? Dahil ang gusto nilang palabasin dati, yung istoryang ito ng mga Marcoses ay nanggaling sa istorya ng tatlong kasambahay. Pero at the end of the film, nalaman nga natin na ang Made in Malacanang ay si Amy Marcos. So naging blockbuster po talaga at naging one of the highest grossing film of all time. Pero bakit after kong mapanood yung pelikula, ang feeling ko, para akong nabudol. Dahil ang inaasahan ko, istorya ng mga Marcoses. Pero ang nangyari, nasa background lang yung mga Marcoses. From Apo Lakay, Imelda Marcos, Bongbong Marcos, Irene Marcos, and the rest of the Marcos family. Nakasentro ang istorya kay Amy Marcos. Hindi pa ako masyadong nagduda nun. Pero meron akong isang part ng pelikula na parang na-off ako. Parang pinalabas pa nila si President Bongbong Marcos in a negative light. Nung nag-uusap sila ni Apo Lakay at ang sabi sa kanya ni Apo Lakay, anong alam mo? Wala kang alam kundi mag-party na mag-party. So pansinin niyo, hanggang ngayon, yung mga detractors ni President Bongbong Marcos, laging iginigiit na walang alam si President Bongbong Marcos kundi ang mag-party ng mag-party. Nung unang pelikulang yan, punong-puno po ang sinihan. Nung nanood kami sa SM North, talaga pong nandun na kami sa dulo sa taas dahil wala ka ng maupuan. Palakpakan pa after the movie. Pero nagkaroon na ako ng katanungan matapos kong panoorin yung pelikula. Bakit ganun? Bakit parang nakasentro kay Amy Marcos at parang pinalabas pa na happy-go-lucky lang si President Bongbong Marcos? And during that time, botong-boto tayo. Pinagtatanggol pa natin si Direk Daryl Yap. Pero, after that movie, may mga post na po si Daryl Yap that goes against President Bongbong Marcos. Sabi ko, bakit ganun? Bakit pinababayaan ni Amy Marcos na magsalita si Daryl Yap ng ganun? Yung mga parang mumunting paninira kay President Bongbong. Bakit pinababayaan ni Amy Marcos na magsalita si Daryl against her brother? Samantalang sumikat lang naman si Daryl Yap dahil sa pelikulang yon. At may napanood akong interview ni Amy Marcos. Bakit ganun si Daryl Yap? Kung magsalita, kung magbitiw ng mga salita. Ang sagot lang ni Amy Marcos na hindi niya kaya ang katigasan ng ulo ni Daryl Yap. Something to that effect. Hindi ko na po matandaan yung exact words, pero parang ang ibig sabihin ni Amy Marcos let him be, hindi ko siya kayang suhituhin. Sabi ko, bakit ganun? Bakit parang sinisiraan na si President Bongbong Marcos, pinababayaan lang ni Amy Marcos? And true enough, hindi lang pala ako ang nakaramdam niyan. Marami po sa mga Marcos loyalist ang nakaramdam niyan. And if I am not mistaken, looking back, nung nagpo-promote sila ng pelikulang yan, never kong narinig si President Bongbong Marcos na nag-promote ng pelikulang Made in Malacanang. Again, I may be wrong. Baka ako lang ang hindi nakakita. Baka may mga lumabas naman ng mga article na pinopromote ni President Bongbong Marcos yung pelikula.
So nagkaroon ng mga bulong-bulungan, bakit ganun ang kinalabasan ng pelikula? And true enough, kung itong first movie, yung Made in Malacanang, became one of the highest grossing film of all time, yung pong second film, yung Martyr or Murderer, hindi man lang po umabot sa kalahati ng kinita ng Made in Malacanang. And I was witness to that. Nung nanood kami ng Made in Malacanang, sinabi ko sa inyo, halos wala na kaming naupuan. Nasa dulong-dulo kami sa sulok. Nung nanood kami ng Martyr or Murderer, yung second installment ng trilogy supposedly ng mga pelikula ni Daryl Yap about the Marcos family, wala pa po kaming 20 katao sa loob ng sinihan. Bigla akong nalungkot. Ano nangyari? Bakit ganun? Kung ano ang ikinadami ng taong nanood ng Made in Malacanang, ito, bakit parang binoykot ng mga loyalista yung pelikula? So kahit na pinangalandakan nila na naging super hit daw yung Martyr or Murderer, hindi ako naniwala. Because I was witness kung gaano kahina yung pelikulang yun. Well, may mga lumabas naman na publicity na sinabi nila na mahina kasi weekdays, baka pagdating ng weekends, lalakas yan. Nanood po kami weekends. Pero wala pa po kaming 20 sa loob ng SM North Cinema. So sabi ko, bakit kaya? Dahil ba sa unti-unting lumalabas ang katotohanan na kinokontra ni Amy Marcos ang kanyang kapatid at nawalan ng gana ang mga Marcos loyalists sa mga nilalabas na statement ng direktor ng Made in Malacanang? So lumipas ang ilang buwan after ng showing ng Martyr or Murderer and they were touting about the third installment na ang title ay Mabuhay, Aloha, Mabuhay. Wala na pong naging third installment. Bakit kaya? Dahil hindi kumita yung second movie at anticipated na ng mga producer na hindi nakakagatin ng tao dahil nalaman na ng mga Marcos loyalists na hindi pala kwento ng mga Marcoses yung mga pelikula, kundi kwento lang ni Amy Marcos at naging background story lang ang ibang miyembro ng Marcoses. Wala naman siguro makakapag-deny sa sinasabi ko. Dahil kung kumita yung second movie, dapat ora-orada na ginawa rin yung pangatlong pelikula. Pero bakit walang naging pelikula hanggang ngayon? At ito na nga, nag-announce sila na gagawin daw 16-episode series ito na ipapalabas ito sa TV para daw mas marami ang makapanood. Pero timing naman po. Bakit kanyo? Dahil malapit na ang eleksyon sa 2025 at isa si Amy Marcos na tumatakbong re-electionist para sa midterm elections. At dahil nga sa kalat na marami ng mga Marcos loyalists ang nag-withdraw ng suporta kay Super Ate, kailangan nilang gawin ito, ipalabas na mini-series ang Made in Malacanang to generate more interest kay Amy Marcos. Dahil wala pong ibang makikinabang sa pelikulang yan kapag yan po ay ipinilabas, kundi si Senator Amy Marcos. Pero ako, for one, kung panoorin ko man ulit yan sa TV dahil libre, I am very sorry to say na hindi ko na po iboboto si Amy Marcos. Again, sinasabi ko, isa lang naman ako. Baliwala po kung mawalan man ng isang boto si Amy Marcos. Dahil para sa akin, ang ginagawa ni Amy Marcos ay namamangka sa dalawang ilog. Kaya hindi niya mabatikos ang Duterte camp dahil gusto niyang makuha ang boto ng mga pro-Duterte. Bakit siya sumama sa Bagong Pilipinas slate? Para makuha ang boto ng mga loyalista? Anong tawag mo doon? Hindi ba pamamangka sa dalawang ilog? She wants to get the best of both worlds. Makuha niya ang boto ng magkabilang kampo. Dahil makikita natin sa mga surveys, si Amy Marcos ay kapatid ni President Bongbong Marcos. Hindi ba expected na sa mga survey siya dapat ang mag-number 1? Pero kung papansinin nyo, habang nagkakasunod ang mga paglabas ng mga surveys sa senatorial para sa 2025, bumababa ko ang ranking ni Amy Marcos. At ang latest, number 7 or 8 na lang siya. Whereas dati, number 3, 4, or 5 ang kanyang ranking. Ikaw ba naman ang kumontra sa kapatid mo? Hindi ka ba naman kaiinisan ng mga Marcos loyalist? Ako, I am willing to sacrifice my vote
na kahit na miyembro si Amy Marcos ng Marcos family, hindi ko na po siya iboboto. And this has nothing to do with the chismis na hindi daw anak ni Apo Lakay si Amy Marcos. Kahit na anong chismis pa ang lumabas dyan, hindi po ako maniniwala. Dahil kung titignan nyo, hindi man kamuka ni Amy si Apo Lakay, may mga kuha po at anggulo si Amy Marcos na kamukha niya si First Lady Imelda Marcos. Siyempre, sasabihin ng iba, oo, anak siya ni Imelda, pero hindi siya anak ni Apo Lakay. Well, kanya-kanya na lang po tayo ng opinion at paniniwala dyan. Ako, I still refuse to believe na hindi anak ng dating first couple si Amy Marcos. Dahil kung magkaganon at hindi siya anak ni Apo Lakay, what does that make of Imelda Marcos? Two-timer? Pero para sa akin, anak pa rin po ni Apo Lakay at ng dating unang ginang Imelda Marcos, si Amy. But then again, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. But that is beside the point. Sa nangyayari po sa ginagawa ni Amy Marcos, na gusto niyang makuha ang magkabilang kampo, parang hindi maganda tignan. Ni hindi mo babati-batikos ang pamilya Duterte, pero ang kapatid mo, puro pangungontra at pagbabatikos sa mga polisiya at programa ni President Bongbong Marcos. Sana man lang kung balanse. Kung maglalabas siya ng pangontra kay President Bongbong, maglabas ka rin naman kahit na paminsan-minsan ng pangontra sa Duterte family. Pero hindi, kitang-kita po natin. Wala pa akong narinig na pagkontra ni Amy Marcos sa pamilya Duterte. Samantalang panay ang pagkontra niya kay President Bongbong Marcos. Kaya ito, ipapalabas ang Made in Malacanang at gagawing miniseries sa telebisyon. Ang makikinabang po dyan, si Amy Marcos. Dahil malapit na po ang eleksyon. I hope I am wrong. Please prove me wrong. Na gusto lang nilang ipalabas at gawing miniseries itong Made in Malacanang ay dahil para gusto lang nila na mas marami ang makaalam ng istorya ng mga Marcoses at sana itong pagpapalabas na ito ay walang kinalaman sa darating na eleksyon. But then again, I may be wrong. Baka talagang hindi naman gagamitin ni Amy Marcos itong Made in Malacanang para i-promote ang sarili niya dahil malapit na ang eleksyon. So ayan, ano sa tingin ninyo? Ano po kaya talaga ang strategy ni Amy Marcos? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.